10 taon nang lumipas sa unang araw niya sa Arnold Academy, nailigtas niya ang isang useless na may malaking dibdib mula sa pagkahulog at humingi ng paumanhin dahil iyon ang unang araw niya dito. Nang malaman nilang siya ang bagong ordinary transfer student, sumigaw ito sa pagkadismaya at muntik na bumagsak nang mahawakan siya. Biglang may lalaking mukhang may adik sayo na muntik nang suntukin si Ray dahil ordinary siya. Ngunit bago makasuntok, sumigaw ang isang babae na huminto siya. Siya si Amelia Rose, anak ng pinakamataas sa 3 noble families. Pagkatapos umalis ni Al kasama ang kanyang mga alipores, batiin siya ni Amelia sa pagiging unang ordinary na nakapasok sa kanilang academy at nangakong palagi siyang poprotektahan. Sa unang klase niya, lalo pang tumindi ang galit ni Al dahil may ordinary sa kanila. Ngunit unti-unting napuno ang isip ni Ray ng mga flashback ng digmaan hanggang sa ihagis ni Miss Gray ang chalk na sumabog sa kanyang mukha at sinabihan siyang mag-focus. Ipinaliwanag niya na sa mundong ito, may 5 klase ng sorcerers, ngunit sa bawat oras, mayroong 7 lamang na Grand Sorcerers. Ang pinakamalakas sa kanila, bayani ng Elemental War at Ice Blade Sorcerer, ay nawala matapos talunin ang buong Eastern Continent. Habang nagpapatuloy ang paliwanag, nagtaka si Al kung bakit may isang disgusting ordinary sa kanila habang pinagsisikapan nilang maging Grand Sorcerers. Ngunit sumigaw si Miss Gray na tanging nakapasa sa exam lamang ang pwedeng pumasok kahit anong estado ng pagiging noble. Sa unang exercise, ipinakita ni Gray ang 4 na klase ng matter at ipinroseso ang world code hanggang sa lumabas ang bouquet ng crystal roses. Ang pundasyon ng magic. Nang burahin niya yon, nagtaka ang isang babae kung ginamit niya ang anti-material code, ngunit sinabi ni Gray na wala pang nakakagamit ng anti-material magic sa mundo. Habang sinanay ang klase sa pagsummon ng crystal roses, nakalikha si Amelia ng ice rose sa kamay niya, ngunit si Ray ay nakagawa lamang ng maliit na ice cube na kasing walang kwenta ng mukha niya, na nagpangako kay Al na tatapusin niya ang useless na buhay niya. Pagkatapos ng klase, sinundan ni Ray ang ugly chick sa library. Sinabi na interesado rin siya sa anti-material Deores ni Lydia at humingi ng paumanhin sa hindi pagkakakilala sa kanya. Ipinakilala ang sarili bilang Alisa, at ibinahagi niya na idol niya si Lydia buong buhay niya. Nang sinabi ni Ray na mahal din niya si Alisa mula sa puso, na-excite ito at nahulog ang sombrero niya. Nang humingi siya ng paumanhin, nagtaka si Ray kung bakit tinatago ang magandang buhok niya. Ibinunyag niya na lagi siyang binubuli dahil sa half-elf ears, ngunit para kay Ray. Lalo pa siyang gumaganda at kahanga-hanga na nagpangiti kay Alisa. Naalala ni Ray ang sinabi ni Howard na ganun din ang iniisip niya. Pagbalik niya sa dorm, naghihintay ang roommate niya, si Evie Armstrong, na hindi katulad ng ibang noble idiots, may pinaniniwalaan lamang. Nang magkamay sila, ramdam nilang magkatulad sila at nagpakita ng mga muscle nila na tuwa na naging brothers sa katawan. Kinabukasan, habang tumatakbo ng 30 minuto si Ray, halos mahuli ng hangin ang palda ng isang babae. Humabol siya at humingi ng paumanhin. Nabighani siya ng babae sa bilis niya at ipinakilala ang sarili bilang Rebecca Bradley. Anak ng pangalawang royal family, at pinaalalahanan siyang mag-ingat sa kanya at kay Amelia. Papunta sa principal, may isa pang useless na bumangga sa kanya, ngunit mas flat pa kaysa sa surfboard. Humingi si Ray ng paumanhin dahil wala siyang naihandang malambot para sa pagbagsak niya. Matapos nito, sinabi niya na masaya siyang makilala ang charming na pigtails girl, na ikinatuwa nito dahil alam niya kung saan tumingin. Ipinakilala niya ang sarili bilang Clarice Cleveland, ang girl na minahal mismo ng pigtails. Bagamat hindi pa narinig ni Ray ang pangalang iyon, sabi ng Reese Lord, siguradong maganda ang pamilya niya. At akala niya magiging malapit silang kaibigan bago naalala niyang may pupuntahan siya. Sa opisina ng principal, yumuko siya kay Abby bilang dati niyang colonel at nagdasal na sana magustuhan niya ang normal na buhay dito habang naaalala ang lahat ng pinagsamahan nila. Pagkatapos ng klase, naghanda si Ray para makipag-duel kay Al. Sa simula ng laban, naparried ni Ray ang espada ni Al at pinilit itong tumama sa lupa, agad na tinapos ang laban. Nang bumangon si Al para patayin si Ray, hinampas niya ang espada sa eksaktong anggulo para wasakin ang kahoy na nagpatamba kay Al sa lupa. Masayang nakita ni Abby na nag-enjoy si Ice Blade Sorcerer sa buhay estudyante. Pagdating ng gabi, matapos silang mag-share ng protein shakes, sinabi ni Ray na gusto niyang sumali sa 2 clubs. Akala ni Evie na imposible iyon, pero may lihim na plano si Ray. Sa gitna ng Iron Dungeon, may grupo ng malalaking lalaki na naghihintay sa pagdating ni Ray. Tinanong siya kung karapat-dapat ba siyang sumali sa Environmental Research Club. Akala ng lahat na payat siya at kulang sa muscles, pero nang utusan siya ng leader na habarin ang damit, ipinakita ni Ray ang ripped body niya at lumaki pa para ipakita ang totoong laki ng muscles. Isa sa kanila nagbiro na kasing laki niya iyon na dapat magbayad ng property taxes sa abs.
Ipinakita ni Rai ang training niya sa Backwood Forests at Gold Hunter license, nagpapatunay na isa siya sa pinakamalakas na bulkers. Inimbitahan siya ng leader na sumali sa club at sigaw ng mga lalaki dahil parang mental asylum ang club nila. Ilang minuto lang, pumasok si Rai sa room na puno ng useless chicks at si Rebecca ang leader nila. Ipinakita niya na interesado siyang sumali sa Flower Planting Club dahil kahit sa pinakamapanganib na battlefield, kaya niyang makita ang bulaklak na namumukadkad. Pero akala ng pinaka-ugly sa kanila na gusto lang ni Rai akitin si Rebecca. Dahil maraming nagduda na ordinary rin siya, pinayagan nilang si Dina ang mag-evaluate sa kanya. Sa bubong, sinabi ni Dina na ang test niya ay linisin ang buong lugar sa loob ng 1 linggo at hiniling ang good luck, pero naisip ni Rai na ang ugly face niya ang kailangan ng swerte. Sa unang araw, nagsimulang tanggalin ni Rai ang mga damo. Pinanood pa rin siya ni Dina. Pagkatapos matanggal lahat ng damo, inayos ni Rai ang lupa. At naisip ni Evie na sana siya ang ho na tinatrabaho ni Rai, samantalang si Alisa gusto niyang magtanim sa fertile soil niya. Sa ikatlong araw, naglagay siya ng cement sa canals para gumawa ng walls para sa iba't ibang uri ng bulaklak. Natapos na ang lahat ng mabibigat na gawain, ngunit dumating si Rebecca at binigyan siya ng strawberry cream pie, sinabi na nakipag-negotiate siya sa school dahil siya ang student council president. Humanga si Rai sa kanya. Hindi siya mapigilan tumingin sa malalaking braso niya at humingi kung pwede niya itong hawakan. Pinahintulutan niya at namangha siya dahil yon ang pinakamalaki at pinakamatigas na braso na nahawakan niya. Nang sinabi ni Rai na nag-train siya sa Backwood Forests, nakatingin si Amelia. Sa ika-4 na araw, natapos ni Rai ang garden at napilitan si Dina na aminin na pasado siya at welcome si Rebecca sa club. Kinabukasan sa klase, sinabi ni Professor Gray na magpi-practical exercise sila sa CFKA Forest at kailangan nilang gumawa ng parties na 4 bago iyon. Nag-aalala si Rose na baka mag-isa si Rai, pero naalala niya ang sinabi ni Abby na may spy na nakapasok sa kanilang school at hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Biglang humiling si Evie na sumali sa kanyang party, pero sinabi ni Rai na hindi siya magaling sa sorcery. Para kay Evie, ayos lang iyon dahil pwede raw sumabog ang kahit anong one sa lakas ng katawan niya. Habang naghahanap siya kung sino pa ang pwedeng sumali, nilapitan niya si Alisa at inanyayahan na sumama. Akala ni Alisa na useless siya parang toaster. Pero sinabi ni Rai na siya ang toaster na kailangan niya dahil gusto niyang maligo kasama siya. Pumayag si Alisa na sumali at nagtaka si Amelia kung may bakanteng pwesto pa, pero sinabi ni Rai na simula pa lang plano na niyang punan iyon. Nagulat ang lahat ng useless na losers, lalo na yung bagong galing sa rehab. Sa loob ng forest, ipinaliwanag ng teacher na kailangan nilang makarating sa gitna ng forest sa loob ng 24 na oras at mangolekta ng stamps mula sa mga monsters sa paligid. Nang sumabog ang flare, dali-dali silang tumakbo papasok sa forest. Pagkalipas ng ilang oras, muntik nang maputol ang ulo ni Alisa ng isang monster pero nailigtas siya ni Rai. Habang nasa battle stance, sumugod si Rai at hinati ang bee sa 2 bahagi sa isang strike kaya nakuha nila ang kanilang unang stamp. Pagdating ng gabi, nagtaka si Amelia kung saan natutunan ni Rai ang lahat ng survival skills at sword skills niya at nag-isip kung natutunan niya talaga iyon sa Backwood Forests. Ngunit pinaalala sa kanya na para siyang langit ang forest na ito kumpara sa battlefield na pinanggalingan niya at nagtanong kung okay lang ba na masiyahan siya sa buhay habang patay ang lahat ng kasamahan niya. Napansin ng lahat ang lungkot niya kaya nagkunwari siyang pagod lang. Ilang oras ang lumipas habang natutulog ang grupo na natili si Rai gising para bantayan sila, naalala ang sabi ng master niya na dapat masiyahan siya sa normal na buhay sa school at pwede niyang ipakita ang katotohanan sa mga taong mapagkakatiwalaan niya. Kinabukasan, narinig ni Ray ang sigaw sa gitna ng forest at tumakbo gamit ang 40% ng bilis niya para magmukhang ordinaryo hanggang sa lapitan ng isang A-rank monster na nag-ambush kay Al. Nakakadena na ang buong useless squad niya. Pero nang i-activate ni Ray ang innate code niya, nakaiwas siya sa mga atake ng mas mabilis kaysa sa reflex ng tao, tumalon sa hangin, at tinusok ang utak ng halimaw, pinatay ito kagad. Nang ilagay niya ang blade at tanungin si Al kung kailangan niya ng tulong, sinampal siya ng useless bastard, sabi may control siya. Nagtaka si Rai kung natutunan ba ni Al ang secret strategies sa AA meetings. Biglang naabutan siya ng grupo ni Rai at habang tinanong niya si Alisa kung pwede nilang palayain ang mga useless morons. Nakita ni Amelia na tinalo ni Rai ang monster sa isang strike at nagtaka kung sino talaga siya. Mula sa anino, isang misteryosong spy ang humadyas ng daga sa monster, binuhay muli ito at nag-evolve sa S-rank Calamity Beast. Habang umaatungal, sumigaw ang cheap prostitutes pero determinado si Rai na patayin ito. Kasabay noon, may ibang grupo ng students na naglalakad at nang marinig ni Clarice ang ungol ng monster, sumilip siya mula sa likod ng puno at napansin na hindi pa siya nakakita ng ganito kalaking nilalang.
Sumugod si Rai sa monster, ngunit nang tumalon pabalik, napansin niyang hindi ito nasugatan at nagtataka kung paano ito nag-evolve matapos mamatay. Nang umatake ito, nablock niya ang matutulis nitong claws. Pero nang subukan niyang gamitin ang ice powers, sumabog mula sa lupa ang flaming wall na pumihil sa monster. Sa utos ni Amelia, hinagis ni Evie ang bato sa halimaw at tinulungan ni Alisa gamit ang hangin, tinamaan ang tiyan nito. Bago pa makabawi, tinusok ito ni Ray ng espada at hindi pinakawalan hanggang nahati ito sa dalawa, pinatay agad. Dahil patay na ang monster, nagdesisyon ng grupo na sumama sa kanya at naalala ni Ray ang dati niyang teammates. Samantala, pinanood ni Clarice ang lahat at nagtaka kung bakit sobrang lakas ni Ray. Kasabay noon, pinanood din siya ng misteryosong spy at nang ma-realize na espesyal si Ray, bigla siyang nawala. Ilang oras lang, natagpuan ng grupo ang final checkpoint at nang makuha ang stamp, tumalon si Amelia sa ibabaw ni Alisa at hinawakan ang katawan nito. Nagtaka si Evie kung kaya rin ba niya silang dalhin dahil sa training niya sa backwood forests. Pagkatapos ng contest, inanunsyo ng instructor na panalo ang grupo nila. Habang cheer si Clarice, napansin niyang galit ang lahat ng students na mas mahusay si Rai kaysa sa kanila. Ilang araw ang lumipas, nagalit si Lydia dahil hindi niya nakita si Rai sa 2 buwan, pero inayos ang sarili nang marinig niyang darating siya. Pagdating niya sa pinto, sinalubong siya ng hotmaid na si Carla, at na-realize ni Lydia na siya na ang tinitingala ni Rai ngayon. Masaya si Rai na hindi na kailangan ni Lydia yumuko. Habang nag-aalmusal, sinabi niya na may malakas na grupo na nangunguha ng mga sorcery researchers at ginugupit ang utak nila para tuklasin ang nakatagong sorcery. Sabi niya, tinatawag silang eugenics at maaaring subukan siyang akitin, pero pinayuhan siyang huwag buksan ang lock maliban kung depende sa buhay niya. Ilang oras ang lumipas, habang naglalakad sa forest, nagtaka si Lydia kung nakahanap na ba ng bagong kaibigan si Rai. Sinabi niya na nakahanap siya ng pinakamagaling na grupo ng deranged morons, kaya sinabihan siya ni Lydia na imbitahan sila next time, iniisip na espesyal sila kung kaya niyang mapangiti si Rai. Pagdating sa puno, sinabi niya na magsisimula na ang magic sword fighting competition. Ibinahagi niya na nanalo na siya ng 4 beses at tinanong si Rai kung sasali siya. Ngunit gusto ni Rai na manatili sa labas para itago ang kapangyarihan at cheer para sa kaibigan niya. Habang inilabas niya ang libro mula sa kanyang malalaking dibdib, sinabi niya na ito ay specially adapted para sa isang estudyante. Nang tawagin siya ni Rai na amazing, hiningi niya na patuloy siyang tawaging amazing habang nagmoan. Kinabukasan, habang nagmo-morning marathon, nilampasan ni Ray si Alisa, at nang magbukas ang floodgates niya, huminto siya at nakita lahat ng libro sa bag niya. Habang nagtataka si Rai kung saan patungo si Lydia, sinabi nito na pupunta siya sa library, kaya naisip niyang sumama na rin. Ngunit sa sandaling iyon, nag-ulo ang floodgates niya. Pagkatapos magpalit ng damit para itago ang mantsa, napansin ni Rai na cute siya at naiinggit sa tibok ng puso niya dahil siya mismo ay wala nito. Sa loob ng library, tinulungan niya si Lydia pumili ng libro, at sinabi nito na gawa iyon ng paborito niyang sorcery researcher, si Dr. Ainsworth. Ngunit habang nagbabasa sila, natuklasan ni Rai na ang libro ni Lydia ay koleksyon pala ng pick-up lines. Paglabas nila ng library, sinubukan niyang gamitin ang ilang linya kay Alisa, ngunit pinagmamasdan sila ni Clarice mula sa likod ng isang haligi at nagtaka kung bakit iniwan na siya ni Rai. Habang iniisip kung paano siya makakabawi sa kanyang man, biglang lumitaw si Rai at inimbitahan siyang sumama sa kanila sa lunch. Nang magtanong siya kung date ba yon, sinabi ni Rai na winawasak niya rin ang floodgates niya. Habang kumakain, ipinakilala ni Rai si Alisa bilang pinky toe niya dahil kadalasan daw siya nakikipag-coffee table sa gabi, at si Clarice bilang babae na napakaganda na parang obra maestra, kaya gusto niyang itulak siya sa wall. Maghapon silang nag-lunch at nag-spend ng oras kasama si Rai, at nang matapos iyon, iniwan ng mga girls ang kanyang ugly face, ngunit dumating ang best girl. Tumakbo siya papunta rito at nagtaka kung bakit maganda ang suot niya, ngunit ipinaliwanag nito na dahil sa dami ng noble events na kailangan niyang attend. Pagod na siya, at humingi pa siya ng paumanhin sa pag-vent. Sinabi ni Rai na mas mabuti na mailabas niya ang nararamdaman, lalo na kapag mabigat at malaki ang dibdib niya, at iniisip niya na kahit si Venus ay hindi kasing ganda niya. Nang malaman niyang umalis na sina Clarice at Alisa, nagselo si Amelia at iniutos kay Rai na sumama sa kanya sa mall. Sa loob ng store, sinubukan niya ang iba't ibang outfits at ginamit ni Rai lahat ng Discord compliments niya, pati Ingles. Habang nagtataka siya kung bakit sanay siya sa girls, sinabi ni Rai na hindi niya kailanman iniisip iyon dahil lumaki siya sa paligid ng maraming babae. Habang nagmamadali pabalik, napansin niya kung gaano kainit ang mga braso ni Rai at naisip kung maibubunyag niya ang sikreto niya sa kanya balang araw. Samantala, nasa forest si Al at sinimulan niyang sunugin lahat ng puno, sumigaw na sunugin ang ugly face ni Rai sa mundo.
Kinabukasan, nag-stretch si Rai kasama ang iba pang bodybuilders at pagkatapos nito, dumating siya sa gardening club at binigyan siya ni Dina ng spare key sa club room, sinabing ang ibang members ay off at siya ang in charge. Pagpasok, napansin niyang walang tao sa loob. Napansin ni Rai ang plot armor ni Dina at nagtataka kung gusto niya ba ng mga rabbits at ilang minuto lang. Nag-apologize siya, ngunit sinabi nito na karaniwan siyang may grown-up plot armor at hiningi na kalimutan niya iyon. Sa rooftop, ipinakita ni Rebecca ang mga bulaklak na gusto niyang itanim, at nang magtaka si Rai kung galit ba siya, sinabi nito na masaya lang siyang may makakausap dahil walang ibang members na maglalaan ng oras sa kanya dahil isa siya sa three noble families. Masaya siya na kasama niya si Rai sa club dahil siya lang ang makakausap niya. Ilang minuto lang, nagtaka si Al kung may miyembro ng third noble family sa Arnold Academy. Ngunit sinabi niya na ang Aldrens ay sa Dam Academy lang pumunta, at ang anak nila ang makakasabay kay Amelia sa Magic Chevir Contest. Kinabukasan, habang nakikipag-duel si Amelia sa chief escort, sinabi ng instructor na tanging mananalo sa bawat duel ang makakapasok sa sword fighting contest. Matapos hampasin ni Amelia ang wooden sword ng kalaban, siya ang declared winner, ngunit pinili niyang haminin si Rai sa duel. Habang nagharap sila, sinimulan ng instructor ang match. Sumugod si Amelia, ngunit naperi ni Rai ang kanyang mga atake at naisip na mas mabilis siya at tumalon palayo. Sinabi niya na misteryoso si Rai at nagtaka kung bakit galing niya sa paghawak ng wood at gusto maramdaman ang sword slap. Habang umatake muli si Amelia, pumalo sa wood ni Rai ang lahat ng lakas niya, ngunit naalala niya ang training kay Howard at naperi niya ang sword, at na-realize ni Amelia na tapos na siya. Ngunit dahil sa shock ng powers ni Rai, nahulog ang sword sa kamay niya at lumuhod kaagad. Lahat nagulat, ngunit inanunsyo ng instructor na si Amelia ang winner. Naisip ni Amelia na sinadya niyang matalo at naisip kung sino talaga si Rai. Pagkatapos ng lunch, nagtanong si Evie kung paano natutunan ni Rai gumamit ng sword. Sinabi niya na mayroon siyang master na nagturo sa kanya ng lahat mula sorcery hanggang sword skills. Biglang lumapit si Al sa table at pinapalo ang kamay sa table at nag-challenge kay Rai sa duel. Hindi nagtagal, nagkita sila sa labas ng forest at napansin ni Amelia ang barrier na sumasakop sa buong lugar, iniisip na ito ay itinayo ni Al para itago ang duel. Binigyan ni Al si Rai ng sword at sinabi pwede rin gamitin ng sorcery. Nang sumugod si Al kay Rai, dali-dali siyang lumiko at hinugot ang sword. Habang nagbabalak si Al na tapusin si Rai, lumitaw ang purple aura mula sa katawan niya, at sa muling pag-atake niya, madaling nakaiwas si Rai. Ngunit sobrang galit ni Al at sumunod niyang isinunod ang isang malaking fireball para sirain si Rai, dahil mula pagkabata, ang mga useless niyang magulang ay lagi nang pinapahiya sa lower echelons ng middle tier at pinapabayaang puro nobles ang pinapansin. Ang kahihiyan na iyon ang nagpasiklab ng kanyang hangering itaas ang pangalan ng pamilya at maging Grand Sorcerer, kaya iniisip niya na sobra namang useless si Rai para mapabilang sa school. Habang pinapakiramdaman ng inner voice niya na patayin si Rai, naglunsad siya ng fireballs, ngunit madaling naiwasan ni Rai ang lahat. Nang mapansin niyang delikado na ang kanyang mga kaibigan, pinutol niya ang isa sa mga fireball gamit ang isang malinis na strike hanggang sa maglaho ito, at nagulat ang lahat sa tanawin. Nang ilabas ni Al ang malakas na apoy sa paligid niya, tumakbo si Rai sa gitna nito, at kahit na naglunsad pa si Al ng sunod-sunod na fireballs, naiiwasan niya ang lahat at na-disperse pa ang huli. Dahil sa galing ni Rai, inisip ni Al na siguradong noble siya. Ngunit sinabi ni Rai na ordinaryo lang siya at masyado lang siyang mahina. Nang marinig yun, lalo pang sumiklab ang galit ni Al at naglunsad ng malaking fireball. Ngunit nang ilabas niya ang Flaming Dragon, hinati ni Rai ito sa dalawa hanggang sa maglaho. Ang tanawin ay sumire sa mahina at pangit na kaluluwa ni Al, at bumagsak siya sa kanyang tuhod habang sumisigaw. Pagbalik ni Rai sa kanyang mga kaibigan, sinabi ni Amelia na ngayon na dapat niya nang ibunyag ang katotohanan. Ngunit bago siya makapagsalita, isang magical force field ang humarang sa kanila at lumitaw ang spy mula sa forest. Nang simulan nito na sabihing magiging living sacrifices sila, tinanggal nito ang veil at na-realize ni Rai na si Miss Gray pala yon. Determinado siyang talunin siya, at naisip niyang kabilang ito sa eugenics, kaya sinabi niya na poprotektahan niya lahat ng kaibigan niya. Biglang ipinakita ni Gray ang kanyang Sorcerer's Eye, at na-realize ni Rai na siya ang nag-evolve ng monster sa CFKA Forest. Sinabi ng teacher na naglagay siya ng barrier sa lugar na iyon at natutuwa siya na naroon ang pinakamahusay na mga isip sa academy dahil magiging perpektong sacrifice ang utak nila para sa eugenics. Habang nais siyang pigilan, itinuro ni Rai ang kanyang sword, ngunit tumalon siya pabalik at naglabas ng fire snakes. Nakaiwas si Rai at habang tumatakbo papalapit, pinuntirya niya ang mga apoy sa kanyang mga kaibigan.
Habang bumabagal ang oras, naalala ni Rai ang sinabi ni Lydia na kailangan niyang malaman kung kailan gumawa ng tamang galaw, kaya inrelease niya ang Chronos Lock, naglabas ng wall of ice na nagtanggol sa mga apoy. Sa sandaling iyon, lumabas ang cold aura mula sa katawan niya, at humingi ng paumanhin sa master bago itinaas ang kamay at nagsummon ng icicle blades. Sa tanawin nito, inisip ng teacher na imposible ito dahil nawala ang Ice Blade Sorcerer pagkatapos ng war, ngunit sinabi ni Rai na naipasa sa kanya ang titulo. Desperado na tapusin siya, naglunsad si Gray ng malaking fireball, ngunit disperse lang ito ni Rai gamit ang isang strike ng espada. Nang maglabas si Gray ng causality, inactivate ni Rai ang anti-material code at agad itong na-dispel. Kahit inisip ni Gray na hindi umiiral ang anti-material code, naglakad si Rai papalapit sa kanya at ipinangako na ipapakita ang totoong saklaw ng kanyang kapangyarihan. Nang matakot si Gray, naglunsad siya ng fireballs ngunit agad na-disperse ang mga ito. Habang tumatakbo siya palayo, itinapon ni Rai ang kanyang mga sword sa kanya at tinusok ang ankle niya, dahilan para bumagsak siya sa lupa. Natakot at nagsimula siyang humingi ng buhay, ngunit na-realize niyang liligtasin siya ni Rai. Sa huling pagtatangka, sumabog ang apoy mula sa lupa, ngunit walang sugat si Rai. Naisip niya na siya ay isang monster at tinanggal ang kanyang necklace na nagpapakita ng sireng. Nang sinubukang i-activate ang Dark Triad system, tinusok niya mismo ang utak niya, at biglang nagsimula siyang mag-transform sa monster. Sinasabi na ito ang kapangyarihan na na-unlock niya sa kanyang lifelong research at sorcery. Sa sandaling iyon, natunaw ang barrier at na-dispel ang spell sa iba. Habang nagbabanggaan sina Rai at Miss Gray, nagawa niyang patagilid ang teacher. Nang palibutan siya ng apoy, agad niya itong na-dispel. Muling sinummon ni Rai ang icicle blades, at nagtaka si teacher kung bakit hindi siya matamaan. Sinabi niya na ang kapangyarihan niya ay nagmumula sa loob ng katawan niya. Nang naglunsad siya ng malaking fireball, ginamit ni Rai ang deceleration para pabagalin ito at gamit ang lock registration, na disperse ito agad. Sinabi niya na kaya niyang gamitin ang Ice Sorcery kasama ang deceleration at ang anti-material code para i-reverse ang code theory mismo, at matagumpay na na-repel ang lahat ng atake. Ibinalik sa primal material. Ito ang totoong kalikasan ng Ice Blade Sorcery, at itinaas ang espada niya, inactivate ang material shift at pinuntirya ang teacher. Ngunit nang ipakita ni Gray ang buong kapangyarihan niya, ginaisang niya ang Mind Infiltration Sorcery. Patuloy si Rai sa pagsuntok at naglabas ng icicle blades. Sa sandaling iyon, nagsimulang mag-overheat ang powers niya at kumalat ang ice sa buong katawan niya, ngunit nagawa niyang i-repel ang atake ng teacher. Natuklasan ni Gray na wala siyang kontrol sa kapangyarihan ni Rai at inisip na kaya niya siyang sirain. Nang umatake muli, nasira ang espada ni Rai at akala niya tapos na siya, ngunit inactivate ni Rai ang Ice Bloom Profusion, ginawa itong freezing tornado at nakulong si Gray sa loob ng frozen cone. Pagod na, bumagsak si Rai sa kanyang tuhod. Habang dinecelerate ni Rai ang kanyang powers, inactivate niya ang Chronos Lock para i-seal ito. Sa sandaling iyon, napansin niyang tumatakbo papunta sa kanya ang kanyang mga kaibigan at natuwa siya na nagawa niyang protektahan sila bago siya nawala ng malay. Sa kanyang alaala, naalala niya si Howard na lumalakad palayo, sinasabi na ipagpatuloy niya ang buhay at na siya ay binabantayan mula sa langit. Nang magkamalay si Rai, nakita niya si Lydia na nakatayo sa kanyang tabi. Iniisip niyang madidismaya siya. Humingi siya ng paumanhin sa pag-release ng Chronos Lock, ngunit ipinagmamalaki siya ni Lydia dahil ginamit niya ang kanyang powers para protektahan ang kanyang mga kaibigan at naniniwala siyang balang araw makakabawi siya sa war at hindi na niya kailangan pang i-activate ang Chronos Lock. Nang mapansin niyang wala na ang kanyang mga kaibigan, nag-alala siya kung naatik sila habang siya'y walang malay, ngunit sinabi ni Abby na nagpapagaling lang sila mula sa magical energy deficiency. Nang lumabas si Lydia, ipinakita ng hotmaid na si Carla na sobrang nag-aalala si Lydia para kay Rai. Pagkalabas nila, sinabi ni Abby kay Rai na sa simula ay wala siyang balak tanggapin siya sa school dahil iniisip niyang kailangan muna niyang gumaling mula sa trauma ng digmaan, ngunit pinilit siya ni Lydia na tanggapin siya dahil kailangan niyang maranasan ang normal na buhay. Sa labas, sumigaw si Lydia at umiyak, masaya na buhay pa si Rai. Ipinahayag ni Abby na ang huling hiling ni Lydia para sa kanya ay masiyahan sa buhay sa school at hanapin ang kanyang sariling kaligayahan. Pagkatapos umalis ni Lydia, bumisita ang kanyang mga kaibigan sa kanyang kwarto, at nagpa siya si Rai na humingi ng tawad sa pagtatago ng kanyang sikreto sa kanila. Sinabi niya na isa siya sa 7 Grand Sorcerers, ang Ice Blade Sorcerer, at sa final battle ay na-overheat siya sa pagkawala ng kontrol ng kanyang engram at na-freeze ang buong field. Nang magkamalay siya, ang paligid ay naging wasteland, ngunit pinigilan siya ni Lydia na ubusin ang kanyang sariling buhay. Hanggang ngayon, naka-Chronos Lock pa rin siya para hindi ma-overheat ang powers niya. Nang marinig yun ng kanyang mga kaibigan, na-realize nila na mahina lang ang magic niya dahil nakalock ito.
Ngunit nakaramdam siya ng guilt sa pagtatago ng madugong nakaraan at panlilinlang sa kanila, iniisip kung may karapatan ba siyang lumapit sa kanila. Nang humingi siya ng tawad, hinawakan siya ni Amelia at sinabi na gusto niyang manatili siya dahil naniniwala siya sa mabait na tao na siya ngayon, anuman ang nangyari sa nakaraan niya. Kasabay nito, sinabi ni Evie na siya ay kamangha-mangha at magiging muscle daddy niya, at wala nang nakaraan ang makakakontrol nito. Sinabi ni Alisa na gusto niyang maging kaibigan niya magpakailanman. At inisip ni Clarice na walang kwenta ang pag-aalala niya dahil lagi silang magiging magkaibigan. Habang niyayakap siya ni Amelia, sinabi niya na hindi siya iiwan at hindi siya magiging nag-iisa. Sa sandaling iyon, bumalik sa alaala ni Rai ang kanyang mga kasamahan at nagpasalamat siya sa kanyang mga kaibigan sa pagiging nasa tabi niya. Sa gabi, habang wala ang lahat, palihim na pumasok si Al sa kwarto, ngunit naghihintay na si Rai. Nang tanungin kung bakit siya dumating, sinabi ni Al na humingi siya ng tawad dahil may nagawa siyang hindi na niya maibabalik. Sinabi ni Rai na pinatawad niya siya dahil kahanga-hanga na na-realize niya ang mali niya at nag-apologize ng tapat. Nang marinig iyon, na-realize ni Al na ang pagkapuot sa tao ay hindi magpapalakas sa kanya at dapat tinatanggap niya ang tao kung sino sila. Nang gabing iyon, na-realize ni Amelia na hindi siya magiging katulad ni Rai at parang isang bird in a cage, ngunit nagtaka kung paano hindi na-fluster si Rai sa kanyang massive plot o kung mas-trip niya ang flatboards. Kinabukasan, ipinakita ni Abby na umalis na si Miss Gray at ipinakilala ng hottest girl sa anime ang sarili bilang bagong teacher nila, si Carol Caroline. Naisip ni Rai na para bang panaginip ang nangyayari, ngunit excited si Carol na makatrabaho silang lahat. Habang ipinaliwanag niya ang Magic Sword Fighting Tournament, sinabi niyang sa 16 contestants mula sa 3 miyembro, pwede silang makapasok ng 6 na student sa halip na 5 dahil nanalo sila noong nakaraang taon at nag-wink siya kay Rai, ngunit hindi makapaniwala ang poor man. Nang matapos ang klase, sumugod si Rai sa opisina ni Abby, humihingi na tanggalin si Carol dahil siya lang ang babae na hindi niya makayanan. Hindi lang nagpapasabog ng galit ang teacher, nagpapasabog rin ng iba pang bagay, at habang hinahaplos siya sa likod, climax si Rai pero dali-daling nagtago bago nila mapansin. Kinabukasan, nagsimula ang contest at nanalo si Amelia sa kalaban niya sa loob lang ng ilang segundo. Habang umaalis siya, napansin ni Rai na nadismaya siya sa panalo at nagtaka kung ano ang iniisip niya. Ilang araw bago iyon, pinaalalahanan siya ng ama niya tungkol sa tungkulin bilang first daughter ng leader ng 3 great houses at sinabi na inaasahan siyang manalo sa sword fighting contest at talunin ang kanyang pinakamalaking kalaban, si Ariane. Ang takot na matalo kay Ariane ang dahilan ng pagkabahala ni Amelia. At nang sabihin ni Rebecca kay Rai na si Ariane ay napili bilang representative ng school niya, na-realize ni Rai na galing talaga siya sa sword handling. Kinabukasan, matapos talunin ni Amelia ang isang ugly loser, inanunsyo ng instructor na nanalo siya sa lahat ng laban at nakapasok sa Magic Chevalier Contest. Nasiyahan ng kanyang mga kaibigan at na-realize na si Alkyo ay kwalipikado bilang second place. Ngunit nang umalis si Amelia, inisip niyang hindi siya pwedeng matalo, iniisip ang pagkadismaya ng ama niya. Alam ni Rai na may mali, kaya habang natutulog ang hot body ni Eb, nagpuyat siya buong gabi iniisip ang libro ni Lydia. Sa pagsikat ng araw kinabukasan, lumitaw si Rai sa harap ni Amelia. Pagkatapos batiin siya sa pagkakapasok sa qualifiers, napansin niyang nagdududa si Amelia kung sapat na siya para sa laban. Dahil isang buwan na lang ang tournament, inalok niya siyang i-train at ipinakita ang kanyang libro, sinasabi na ito ang magiging pundasyon ng kanilang training. Masayang tinanggap ni Amelia ang alok, excited na makatrain tulad ni Rai. Sinabi niya na mapapalakas siya ng training kung makakaraos siya hanggang sa huli. Nang gabing iyon, napanaginipan niya ang araw na nakilala niya si Ariane at kung paano sila tumakbo hanggang sa balkonahe kung saan pinagsaluhan niya ang pagkain niya. Sa paglipas ng mga taon, naging pinakamalapit silang magkaibigan. Sa isang paglubog ng araw, nagpasalamat si Amelia kay Ariane sa palaging pakikipaglaro sa kanya, ngunit sinabi ni Ariane na siya ang maswerte sa pagkakaroon ng kaibigan at niyakap siya, hiniling na maging magkaibigan sila magpakailanman. Nang nangako si Amelia na mananatili silang magkaibigan, dumating na ang araw ng mock battle. Nang umatake si Amelia, na-dodge ni Ariane ang kanyang palo at naperid ang espada niya. Nang inabot niya ang kamay upang tulungan siyang tumayo si Amelia at lumakad palayo, hindi na nagsalita pa sa kanya kailanman. Sa lahat ng panahon, unti-unti nang kinokonsumo siya ng pagiging noble kaya naniwala siyang kailangan niyang manalo para makaligtas. Kinabukasan, dumating si Rai na may suot na rip-off Power Ranger mask at ipinakilala ang sarili bilang Master White, sinasabing siya ang bagong instructor ni Amelia at utos niyang tawagin siya niyang Ranger. Para sa unang drill, sinabi niyang kailangan niyang tumakbo sa buong haba ng KFKA Forest nang hindi gumagamit ng body enhancement sorcery, kaya't kailangan niyang umasa sa sariling lakas.
Nang matapos ang run, pagod si Amelia, ngunit sinabi ni Rai na ito ay isang madaling unang araw at mas lalo pa itong titindi sa susunod. Sa buong araw, natutulog lang si Amelia sa desk. Nang nagtanong si Evie kung ano ang nangyari, sinabi ni Alisa na parte ito ng training ni Rai, pinapagawa siya ng pull-ups na may timbang sa paa, push-ups na may bato sa likod, at habang nagtutulak ng malaking boulder pataas ng bundok, muntik na siyang sumuko at napagtanto na ganap siyang drain pagdating ng gabi. Sa isip niya, ini-imagine niya si Ariane na tumatakas sa kanya, ngunit pagkatapos mahulog sa lupa, inangat siya ni Alisa at itinulak sa kanyang massive cannons, habang hawak naman ni Clarice ang kamay niya suot ang bunny girl outfit. Nang tumakbo si Rai patungo sa kanya, sumigaw ng pangalan niya si Amelia, pero nagising siya at nakita ang deranged na bumabagyo sa labas ng window, sumisigaw, "I didn't get no sleep CUZ of y'all. You're not going to get no sleep CUZ of me." Pagkahulog sa lupa, lumitaw si Rebecca at Dine sa harap ni Rai, at nagtaka si Dine kung bakit ang nakakainis na mukha niya ay nakapaligid sa girls' dorm na para bang homeless crackhead. Ngunit ipinaliwanag ni Rai na ginagawa niya ang Ainsworth-style wake-up call para tawagin si Amelia. Nang makita niya ito habang sinusubukang tumakas, sinundan niya ito, ngunit naisip niya kung saan ito nagtatago. Napansin din niya si Al, kaya tinanong kung nasaan ang kanyang ugly squad, ngunit sinabi ni Al na sinusubukan niyang labanan ang withdrawals. Hindi nagtagal, nascan ni Rai ang buong school at natagpuan ang kinaroroonan ni Amelia. Samantala, nagtatago si Amelia sa ilalim ng desk, pagod na sa training. Nang palapit si Rai, sinabi niya na inactivate niya ang powers para lang hanapin siya. Ngunit nagsabi si Amelia na nagme-meditate lang siya. Nang hilahin siya ni Rai para ipagpatuloy ang training, na-realize niya na talagang na-screwed siya. Nang gabing iyon, in-request ni Rai ang Environmental Science Club para maging cheer squad ni Amelia, naniniwala na kaya nilang maging pinakamalakas na cheerleaders dahil sa kanilang impressive bulk. Nang marinig iyon, inisip ni Evie na wala na silang mas magandang gagawin sa buhay, at lahat ng mentally ill morons ay nakahanap ng paraan na sumigaw tulad ng schizophrenics nang hindi hinuhusgahan ng lipunan. Kinabukasan, nagising si Evie nang marinig ang pinto ng isang babae, pero hindi na niya iniimbestigahan. Samantala, nagsimula ng tumakbo si Amelia, at sinabi ni Alisa na na-break na niya ang kanyang previous record. Isang random na babae ang dumaan, sinabi na impressive si Amelia, pero nagtaka kung sino siya. Masaya si Rai dahil hindi siya napansin at umaasa na magiging maayos ang kanyang plano. Pagkatapos, nakapasok sa Dion Academy, nagtago si Rai sa loob ng cardboard box. Nang mapansin niya ang isang useless ugly girl na umiiyak para sa kanyang kapatid. Sumulpot siya sa box at inisip na perfect cover ito para makapasok sa school. Nang tanungin niya kung bakit umiiyak, sinabi ng babae na hindi niya mahanap ang kapatid. Nag-alok si Rai na tulungan siya at ipinakilala ang sarili bilang Lily. Sinabi ng babae na Tana Olgren ang pangalan niya at na-realize ni Rai na kapatid ito ni Ariane. Habang naglalakad sa school, nagtaka ang mga estudyante kung sino ang hot chick at naisip nilang hindi siya kabilang sa kanila. Nang makita ni Tiana ang kanyang kapatid sa isang shed, dinala niya ito sa kanya. Nagpasalamat si Ariane at ipinakilala ang sarili, pero napansin niyang hindi siya estudyante at gusto malaman kung sino talaga si Rai. Sinabi ni Rai na mula siya sa Arnold Academy. Nang nagtaka si Ariane kung paano nagbago ang boses niya sa muscular structure, sinabi ni Rai na ginamit niya ang inside code at sorcery. Napagtanto ni Ariane na narinig na niya ang mga rumor tungkol sa kanya at iniisip na siya ang ordinary. Nang tanungin kung paano siya maibabayad sa tulong, in-challenge niya sa friendly duel. Ilang minuto pagkatapos, humarap sila sa simulation battle, at habang umatake si Ariane para patalsikin ang wooden sword niya. Napansin ni Rai na mabilis siya. Habang umiikot ng elegante, nagbanggaan muli ang kanilang mga espada. Ngunit nang magkunwaring may pinulot na bagay si Ariane, nagpalabas siya ng kidlat patungo sa langit na nagpadilim at nagpaalis sa sirang espada ni Rai. Namangha si Rai sa kanyang galing at sinabi niya na malakas siya. Pagkatapos nilang lumabas ng school courtyard, nagtanong si Ariane kung sasali siya sa contest, ngunit sinabi ni Rai na hindi siya at babagsak siya kay Amelia sa sword fighting tournament. Sa pagbabalik niya sa school, nakita niya ang isang puting-haired na hot girl na tumatakbo, ngunit nadapa ito at mabilis siyang nagdash para iligtas ito. Sa sandaling iyon, inisip ng babae na nahulog siya sa pag-ibig, ngunit nang itayo siya ni Rai, pinaalalahanan niya na mag-ingat dahil kahit rosas ang pula, puti ang kanyang buhok, kaya gusto niyang i-bend at buksan ang mga binti niya sa gabi. Nang papalayo na siya, tinanong siya ng babae ng pangalan niya, kaya ipinakilala niya ang sarili bilang Lily, at sinabi ng babae na Maria Bradley ang pangalan niya. Na-realize ni Rai na kapatid ito ni Rebecca, ngunit sinabi ni Maria na wala na siyang duda sa pagpasok sa school at nag-request na hintayin siya hanggang sa susunod na taon bago tumakas.
Samantala, sa Arnold Academy, pagod na pagod si Amelia sa isa na namang araw ng training. Ngunit nang lumitaw si Rai sa pader at binati siya sa kanyang pagsisikap, napansin ng mga babae ang isang random na babae sa harap nila. Nang tanungin kung paano siya nagsalita gamit ang boses ni Rai, ipinaliwanag niya na siya mismo yon. Ang pagkakatuklas na iyon ang nagpasabog sa mga floodgates ng mga babae. Ilang araw ang lumipas, dumating sila sa bahay ni Lydia. Nang magtanong siya kung tumangkad na si Rai, sinagot siya ni Rai na alalahanin na lang niya ang kanyang mahina at worthless na mga binti. Nang ipakilala niya ang kanyang mga kaibigan, natuwa si Lydia at pumayag pang pirmahan ang libro ni Alisa nang matuklasan niyang paborito niya ang sorcery researcher na iyon. Habang nakikipag-usap siya kay Amelia sa private room, inimbitahan ni Carla si Rai sa kusina at ipinaliwanag na may isa pang secret group na tinatawag na Grim Reapers na nagbabalak ng atake, at iniisip niyang mangyari ito sa sword fighting tournament. Nangako si Rai na babantayan ang kanyang mga kaibigan. Samantala, sa kwarto, tinanong ni Lydia kung ano ang pinuproblema ni Amelia, sinabi na nag-aalala si Ray para sa kanya at nagpadala ng maraming sulat kung paano niya mapapasaya si Amelia. Alam niyang itinago ni Amelia ang kanyang talento at kahit naisip ni Lydia na maituturo niya ang lahat kay Amelia, hindi niya matuturo ang tunay na puso ng tao. Isang sirang bata si Rai noong una nilang makita, at dahil sundalo lang ang palibot niya sa buong buhay niya, natuwa siya na sa wakas ay may tunay na kaibigan siya. Sinabi niya kay Amelia na nag-aalala si Ray para sa kanya at kung gusto niyang baguhin ang buhay niya, kailangan niyang magtiwala sa kanyang mga kaibigan at pwede niyang pagkatiwalaan si Ray. Pagkatapos noon, sinabi niya sa lahat na magbihis ng swimsuit dahil mag-swimming sila. Nang gabing iyon, nagpasalamat si Evie kay Rai sa imbitasyon na makilala ang master niya. Bagaman gusto ni Rai na hindi dumating si Abby kasama si Carol, sinabi ni Evie na sulit ito para sa pinakamagandang karanasan sa buhay niya. Dahil dumating lahat ng babae sa pool at naiinggit si Claire sa malaking boobs ni Alisa, dumating si Carol na lasing at ginamit ang spell niya para alisin ang swimsuits ng lahat. Kinabukasan, nagsimula si Amelia sa running drills at napansin ni Rai na mas malakas na siya. Nang pumasok sila sa forest, iginuhit ni Rai ang espada at sinabing putulin ni Amelia ang rosas sa kanyang dibdib. Napansin niyang nagdadalawang isip siya, kaya sinabihan niya na naniniwala siya sa kanyang lakas. Nang humawak siya ng espada, umatake siya kay Rai. Ilang araw ang lumipas nang magsimula na ang sword fighting tournament, inihayag ni Abby ang opisyal na simula. Sa tunnel ng arena, lumitaw si Ariane sa harap ni Amelia at iniabot ang kamay, sinasabing hihintayin niya itong harapin sa finals. Nagtaka si Amelia kung matatalo niya siya, ngunit iniabot pa rin niya ang kamay. Sa semifinal, hinarap ni Amelia ang isang mahina at pangit na kalaban at sinabi ni Abby na para manalo, kailangan nilang i-knockout o sirain ang rosas sa dibdib. Nang magsimula, umatake ang kalaban kay Amelia, ngunit tumalon siya sa kabilang bahagi nang subukan siyang hiwain. Nang umatake ulit, lumabas ang maliit na apoy sa lupa, sinunog ang rosas ng kalaban, at idineklara ni Abby na panalo si Amelia. Nang magsimula ang match, nakalibing si Amelia ng activated sorcery skill sa lupa at nang mabait ang kalaban sa tamang spot, na-activate ang timing ng sorcery niya. Samantala, habang aalis si Rai sa arena, nakatagpo niya si Al sa isang kwarto at sinabi nito na siya na ang susunod na lalaban. Kinuha ni Al ang rosas at nagtungo sa arena floor. Ang kalaban niya ay si Ariane. Nang utusan ni Abby ang laban, nagrush sila at nagsimulang magbanggaan ang espada. Naiperid ni Ariane si Al gamit ang sorcery, bumagsak siya sa lupa. Nang utusan siyang sumuko, naalala niya ang sinabi ni Rai na ang pag-amin ng kahinaan lang ang paraan para lumakas, kaya sinabi niyang hindi siya susuko. Nang umatake siya, naipapalayaw niya ang espada ni Ariane, ngunit nagising ang sorcery nito, kinabitan ng blade niya, pinila sa gitna, at itinulak siya palabas ng podium. Iwinakil ni Ariane ang panalo, hindi napansin ni Al ang ganda ng langit. Ngunit nagtaka si Amelia kung paano niya matatalo si Ariane. Samantala, nagpatrol si Rai sa arena tunnel. Ngunit may misteryosong nilalang na nakatago sa kanya. Nang lumapit ang Ghost Shadow, bigla itong nawala at lumitaw ang Environmental Club Captain mula sa dilim. Ang pangalan niya ay Lex. Nang siya ay pinangunahan sa isang private meeting, na-realize ni Rai na naghihintay na ang mga ladies. Ngunit nang mapansin niya ang mga nakamask na lalaki sa paligid, nagtataka siya kung sino ang mga ito. Ibinunyag ni Carla na galing sila sa pamilyang Hill at sinabing ang kanilang bloodline ang namamahala sa intelligence agency ng kaharian. Kasabay nito, sinabi rin niya na kapatid ni Lex si Carla. Habang nagsasalita si Abby na na-infiltrate na ng Grim Reapers ang tournament, ipinaliwanag niya na balak nilang dukutin ang mga anak ng mga pangunahing noble houses. Kaya nagbabala siya kay Rai na maging alerto. Nangako naman si Lex na susuportahan siya kapag lumitaw ang mga kalaban.
Nang gabing iyon, habang nakatingin si Ray sa bintana, na-realize niya na kailangan niyang protektahan si Amelia mula sa panganib at nagpasya siyang pigilan ng Grim Reapers na makialam sa tournament. Samantala, malungkot si Amelia sa kanyang kwarto at nag-aalala na baka hindi niya matalo si Ariane. Kinabukasan, pagdating ni na Alisa at Claire sa arena, inihayag nila na natatakot si Amelia at nagsisimula ng magduda sa sarili. Sa sandaling iyon, napansin nila ang isang lalaki na nanalo sa duel sa loob lang ng 2 segundo na nag-break ng record para sa pinakamabilis na panalo sa kasaysayan. Ngunit nang lumabas ito, napansin niya si Ray at tumahimik ang buong arena na nagpaisip kay Ray na hindi ito ordinaryong estudyante. Sa gabi, habang nagte-training si Ariane, sinipa niya ang punch bag at sinundan ng suntok at nang ipasok niya ang paa sa floorboards, nagdulot siya ng suntok na nagpabuto sa bag. Dumating ang kanyang ama at sinabi na proud siya na nakikita siyang sumisipa sa isang walang kalabanang bag at umaasang ganun din ang sipa niya kay Amelia, ngunit sinabi ni Ariane na panalo siya. Samantala, nagte-training si Rai sa underwear kasama si Evie dahil straight sila. Nang mapansin ni Evie na tila nasa ulap si Rai, sinabihan siya nitong puntahan si Amelia. Pagdating niya sa dorm ng mga babae, ipinahayag ni Rai ang sarili at sinabi kay Amelia na pakinggan ang kanyang mga salita dahil noong una silang magkakilala. Natakot siyang lumapit sa puso niya at palaging tumatakas. Ngunit gusto niyang malaman kung ano ang itinago niya at handa siyang hawakan ng puso niya. Nang marinig iyon ni Amelia, binuksan niya ang pinto. Sa loob ng kwarto, sinabi ni Amelia na hopeless siya at ang buong buhay niya ay para lang matupad ang expectations ng iba. Sinubukan niya ng sinubukan, ngunit kumpara kay Rai, parang wala itong silbi. Ngunit sinabi ni Rai na walang saysay ang ikumpara ang nakaraan ng tao, alam niyang nagsusumikap siya. Gayunpaman, iniisip ni Amelia na ang tanging paraan para maging someone ay manalo sa duel. Wala siyang pag-asa laban kay Ariane at nagtanong kung bakit siya nabubuhay kung hindi niya kailanman maaabot ang antas nito. Nang tanungin niya si Rai tungkol sa kahulugan ng kanyang buhay, sinabi ni Rai na walang inherent na kahulugan ang buhay, ngunit hawak niya siya at sinabi na ang dahilan ng kanilang pamumuhay ay kayang likhain nila sa isa't isa. Ang pagbabahagi ng saya, lungkot, iyak, at tawa sa mga kaibigan ang nagbibigay ng kahulugan sa buhay. Kaya lumuhad siya at sinabi na gusto niyang gugulin ang buong buhay niya kasama siya. Buong gabi, hawak ni Amelia ang kanyang kamay at hindi siya pinayagang umalis. Nandyan si Rai sa tabi niya, naaalala ang sparring nila sa forest. Nang sinubukan niyang tapusin ito noon, nagising si Amelia sa butterfly sorcery niya, sinunog ang rose ni Rai at nabasag pati ang mask niya. Ang desperadong aksyon na iyon ang nagpaniwala kay Rai na kayang talunin ni Amelia ang kahit sino at sinabi niya na naniniwala siya sa kanya. Kinabukasan, pagdating ni Rai sa arena, tinanong ni Alisa kung nakabawi na si Amelia. Sinabi ni Rai na oo, at buong gabi siyang nasa kwarto niya, kaya inisip nila na nag-develop sila ng plot buong gabi. Pumasok siya sa tunnel at naisip ni Evie na naging tunay na lalaki na si Rai, ngunit sana siya ang nakaramdam ng muscular veiny arm ni Rai. Ilang sandali lang, nakita ni Rai si Amelia sa isang kwarto at niyakap siya para good luck. Pagkatapos pumasok sa arena, lumitaw si Lex sa likod ni Rai at sinabi na 8 estudyante ang dinukot kasama si Clarice. Narinig ni Rai ito at sinabi na hahanapin niya sila sa underground. Samantala, humaharap sina Amelia at Ariane. Nang utusan ni Ariane si Amelia na sumuko, nangako si Amelia na talunin siya. Kampante sa panalo, itinapon ni Ariane ang espada at ginaisang ang lightning sorcery niya. Ngunit nang ihagis ang blade kay Amelia, nag-teleport ito sa likod niya at nakapuntos ng suntok na nagpabagsak sa kanya ng ilang metro. Nang makatayo si Amelia, nag-flash uli si Ariane at nakapuntos ng isa pang blow na muntik nang itaboy siya sa podium. Nang tumalon siya para sa finishing blow, gin-icing ni Amelia ang butterfly sorcery niya at nilupig si Ariane sa eksplosyon. Ngunit nakatakas si Amelia ng buo at sinabi kay Ariane na hindi siya matatalo. Samantala, nagtatakbo si Rai sa underground at nang makita ang mga dinukot na estudyante, nagpasya siyang gisingin si Clarice. Ngunit napansin nila ang interference barrier at sinabi ni Rai kay Clarice na sinusubukang hulihin sila ng kalaban. Nang masurround siya, inisip niyang Grim Reapers ito. Habang bitbit niya si Clarice sa balikat, nagsimula siyang tumakbo palayo. Aktibo ang Chronos Lock niya at tinawag ang Icicle Blades. Habang lumalaban sa kalaban, pakiramdam ni Clarice na nasa roller coaster siya. Ngunit sa isang snap, napapalibutan sila ng dilim. Ginamit ni Rai ang anti-material field na winasak ang spell at kinansela pati ang butterflies ni Amelia. Nang subukang umatras ng mga kalaban, tinusok ni Rai ang lupa, natrap sila sa yelo at instant na na-freeze habang dumating si Lex. Sinabi ni Rai na hindi sila patay at nagtakbo patungo sa arena floor. Samantala, exhausted na sina Amelia at Ariane, ngunit sinabi ni Ariane na handa na siyang ipakita ang pinakamalakas niyang sorcery.
Napansin ni Amelia ang pagtaas ng power nito at sinubukan niyang idirekta ang butterflies niya, ngunit umatras si Ariane. Nang mapansin ni Amelia na nasa likod niya ito, pinabagsak siya ni Ariane sa isang blow. Ngunit nakabalik siya sa balance. Sa isang iglap, nag-flash si Ariane sa likod niya, iniiwasan ang lahat ng butterflies at nakapuntos ng malakas na blow na nagpadala kay Amelia 25 feet ang taas, nagulat ang lahat. Kahit ganun, hindi sumuko si Amelia at sinubukang bumangon, ngunit na-realize niyang mahina na lahat ng buto sa katawan niya. Akala ni Amelia ay matatalo siya, pero biglang pumasok sa isip niya ang mga alaala ng kanyang mga kaibigan, kasama ang sinabi ni Ray na palagi siyang nandyan sa kanyang tabi. Sinabi niya kay Ariane na hindi na niya maabot ang antas nito at ginasing ang kanyang butterfly effect. Nang mag-flash si Ariane patungo sa kanya at ihagis ang isang blow, bigla na lang naglaho si Amelia sa harap niya, muntik na siyang matamba. Ngunit nang maibalik niya ang balanse, nakita niya si Amelia at sinubukang umatake muli pero madali siyang na-repel. Sinabi ni Amelia na hindi niya ito matatalo at na-realize ni Ray na ang sorcery niya ay isang concept interference, isang espesyal na teknik na gising lang sa mas mababa sa 0.00001% ng tao. Sa pamamagitan ng manipulasyon ng causality, kayang i-override ni Amelia ang bawat atake ni Ariane bago pa man ito mangyari, kaya siya ay invincible sa anumang physical attack. Nang mapansin niyang exhausted na si Ariane, sinabi ni Amelia na sumuko na, ngunit tumanggi itong bumigay. Nang umatake ulit si Ariane, ginamit ni Amelia ang butterfly effect niya na iparade ang buong katawan niya habang sumabog ang butterfly sa harap niya. Ngunit na-realize ni Amelia na tumutulo ang dugo sa ilong niya at unti-unti siyang overwhelmed ng sorcery. Inisip ni Ray na nagsisimula na siyang mag-overheat pero determinado si Amelia na hindi matalo. Ipinakita rin ni Ariane na wala rin siyang balak matalo at nag-charge silang dalawa sa isa't isa. Nang sumabog ulit ang isa pang butterfly, nakuha ni Ariane ang isang kick, ngunit nang subukang sunugin ni Amelia ang mukha nito, napansin niyang na-shield ni Ariane ang kanyang attack. Sa tuloy-tuloy na laban, nag-headbutt sila, halos hindi na makatayo, pero nang ma-recover ni Ariane, na-realize niyang panalo na si Amelia. Masaya si Amelia na buhay ito, at sinabi ni Ariane na mas malakas na siya. Ngunit sinabi ni Amelia na napabuti lang siya dahil desperado siyang maabot ang antas ni Ariane sa paglipas ng mga taon. Nang ipaliwanag ni Ariane na nagsumikap siyang maging perfect aristocrat para mag-lead ng halimbawa sa lifelong friend niya, na-realize ni Amelia na nag-struggle rin siya para sa kanya. Kaya niyakap niya ito, naaalala ang pagyakap nila noon nung bata pa sila. Tumulo ang luha sa mata ni Amelia at binati siya ni Ariane sa pagkapanalo, sinabing siya ang tunay na champion. Sa puntong iyon, inihayag ni Dina na panalo si Amelia, at habang itinaas ni Ariane ang kamay, nag-applaud ang walang kwentang ama ni Amelia. Nang gabing iyon, binisita ni Ray si Amelia sa sick ward, at naalala nito ang pangako ni Ray na palaging nandyan siya. Sinabi rin niya na gusto niya ito, pero hindi iniisip maging girlfriend niya o kung ano pa. Nang tanungin kung na-realize na ba ni Ray ang kanyang inner powers, sinabi nito na naramdaman lang niya ang malaking energy sa loob niya sa training nila. Masaya si Ray na nagbunga ang training niya at pinuri siya sa panalo. Na-realize ni Amelia na ang suporta ni Ray ang nakatulong para ma-unlock ang kanyang hidden powers at tanggapin ang burden ng pagiging noble. Kinabukasan, inihayag ni Dina ang final duel, hinarap ni Rebecca at Lucas. Nang i-activate ni Rebecca ang golden eyes niya, naghanda siya sa laban, pero isang step lang at ginamit ni Lucas ang 8 secret technique niya. Pinuno ng kadiliman ng paligid at sinlice ang rose niya bago pa man siya makarespond, nagtapos ang laban agad sa afterglow blackout. Namangha ang buong arena, at nang hawakan niya ang espada, na-realize nilang natapos na ang laban agad pagkasimula. Nang i-anunsyo ni Dina na champion si Lucas, agad siyang umalis. Ngunit nang makasalubong niya si Ray sa tunnel, naisip ni Ray kung bakit siya pumasok sa contest, na-realize na ito ang Peerless Blade Sorcerer at wala siyang lugar sa student tournament. Sinabi ni Lucas na sadyang pumasok siya para ipakilala ang sarili at gusto niyang labanan si Rai sa next tournament para patunayan na mas malakas ang Peerless Blade kaysa Ice Blade Sorcerer, at sana ay fully recovered si Rai bago ang laban. Samantala, sa underground, pinangunahan ni Abby ang mga babae sa secret room, ipinakita ang mga nakulong na Grim Reapers. Tinawag ni Carol ang atensyon nila, snapang daliri, at natrap sila sa seduction spell. Sinunod nila lahat ng commands niya, at inisip ni Abby na disgusting ang spellbinding powers ni Carol. Pinilit ni Carol na ibunyag lahat ng plano at sikreto nila, sinabing pwede nilang gawin ang gusto sa katawan niya. Ang utak nila ang isa sa dalawang bagay na sumabog, na-realize ni Abby na inaasahan ito ng kalaban. Ilang araw matapos ang tournament, iminungkahi ni Ray na gumawa ang klase ng maid cafe para sa cultural festival. Pero naisip ng mga estudyante na nabaliw siya at pinaalalahanan siya na noble sila at hindi pwede magpanggap na maid.
Kinabukasan, hiningi ni Amelia kay Ray na kumbinsihin ng klase para gumawa ng maid cafe, sabi niya na simbolo ng loyalty ang maid at may ekspresyon ng caring goddess na may regal elegance. Naalala ni Ray ang maid milkers ni Carla at inisip na tama iyon. Pero gusto ni Amelia na ma-maid sila na may mas maiikling skirts. At inisip ni Ray na perfect ang plano niya. Kaya sinabi niya sa klase na revolutionary ang maid outfits para sa school. At sa puntong iyon, inisip ni Carol na magiging cute silang lahat sa maid outfits. Hindi ako magpapanggap. Pagkatapos nilang magkasundo, sinabi ni Ray kay Amelia na perfect ang naging plano niya. Ngunit nang dumating si Dina sa puntong iyon, sinabi niya na maaaring na-hypnotize si Rebecca ng love spell dahil ngayon ay engaged na ito sa isang random na lalaki. Ilang araw bago iyon, pumirma ang isang lalaki ng blood contract sa ama ni Rebecca, nangangakong poprotekta sa kanya laban sa anumang banta. Kasabay nito, isang higante ang kumukuha ng life force ng isang lalaki, at matapos iyon, plano niyang itapon ang katawan. Ngunit dumating ang isang misteryosong sorcerer at sinabi niyang pupunta siya para kunin ang utak at balak ding dakpin si Rebecca dahil siya ang perfect vessel para gisingin ang isang ancient demon. Kinabukasan sa school, nang makita ni Ray si Rebecca, nagpa siya siyang batiin ito sa engagement niya, pero nang hawakan niya ang kamay nito, na-realize niyang natatakot ito. Ilang oras pagkatapos, nang pumasok si Rai sa klase, na-realize niyang nagse-set up ang mga lalaki ng nice cafe, at sinabi ni Al na ang kagustuhan niya na makita ang mga girls sa maid outfits ay naka-inspire sa kanila. Sinabi ni Evie kay Rai na maganda ang future niya dahil pinag-isan niya ang lahat ng boys, at sinabi ni Al na walang lalaki sa mundo na hindi gusto ang mga mates. Ilang minuto pagkatapos, nang pumunta si Rai sa gardening club, napansin niyang wala ang ibang members at naisip kung nasaan sila. Sinabi ni Dina ang totoo, at sinabi ni Rebecca na umalis sila dahil sa engagement niya. Ang bagong fiancé niya ay originally engaged sa ibang member ng club, at ang balita na siya ang bagong love interest ay nagpagalit sa lahat. Iniisip nilang traitor siya. Na-realize ni Ray na overworked siguro sina Rebecca at Dina, kaya inalok niya ng tulong at agad tinanggap ni Rebecca. Ngunit habang aalis na si Ray, nagmadaling lumapit si Dina at sinabi na kakaiba ang engagement ni Rebecca. Para sa kanya, parang may tinatago si Rebecca, at dahil hindi miyembro ng top 3 houses ang fiancé, baka mapanganib siya. Pinangako ni Rai na i-watch over siya at protektahan. Nang gabing iyon sa bahay ni Lydia, tinanong ni Rai kung may nadiskubre sila tungkol sa engagement ni Rebecca. At sinabi ni Lydia na tunay na kainahinala, kaya inutusan niya si Carla na i-investigate. Habang aalis na si Rai, tinanong ni Lydia kung ano plano ng mga kaibigan niya sa cultural festival. Sinabi ni Rai na magse-set up sila ng maid cafe, at nagtanong si Lydia kung sino ang interesado sa ganitong bagay. Sinabi ni Rai ang sinabi ni Al, walang buhay na makakapag-deny sa ganda ng maid. Nang tanungin siya ni Lydia kung isa siya sa kanila, inamin niya na oo at nagustuhan din niya ang outfit ni Carla, na crushed ang utak ni Lydia. Sinabi niya na nung una pa lang ay naisip niya ang hot body ni Carla, kaya perfect ang maid cafe idea. Naisip ni Lydia na pwede rin siyang magsuot ng maid outfit at mas hot sa wheelchair. Pero agad humingi ng sorry si Ray, natakot na baka gawing statue si Lydia. Samantala, sa dorm ng girls, nasa shower si Rebecca, at biglang pumasok sa isip niya ang memories ng Far East War ni Ray. Naisip niya kung bakit nararamdaman niya yon pero nagdesisyon siyang pumasok sa kwarto niya. Nang i-activate niya ang sorcerer eyes niya, nagtanong siya sa sarili kung ano ang nangyayari sa kanya, ngunit dumating ang kanyang sister. Nang mapansin niyang may dugo si Rebecca, nagtanong si Maria kung ano nangyari. Pero sinabi ni Rebecca na matutulog na lang siya at makakabawi rin. Pagpasok sa kwarto, sobrang lungkot siya at umiyak. Kinabukasan, habang nagdi-dress up ang mga girls sa maid outfits, lumabas si Amelia sa harap ni Ray. Nang makita niya ang hot body nito, sinabi niya na parang nadagdagan ang bone sa katawan niya. Ipinakilala ni Amelia si Alisa, at nang magbiro si Ray na pwede siyang hawakan sa broomstick, sinuntok siya ni Amelia at sinabi na hindi niya gustong i-share siya. Biglang lumitaw si Clarice sa likod niya. Sinabi na gagawa ang klase nila ng haunted mansion para sa festival. Iniisip niya na pangit siya at pwede pang isipin bilang real ghost, pero sinabi ni Rai na mas pangit ang emotional damage niya. Kahit na perpekto na ang maid cafe, naisip ni Rai na pwede pa itong i-level up. Nang araw na yun, sinamahan ni Rai si Rebecca pauwi at sinabi nito na lilipat siya sa labas ng dorm pagkatapos ng festival para mag-prepare sa bagong role bilang wife. Dumating ang fiancé, si Evan, at nagpasalamat siya kay Rai bilang escort at siya ang nag-lead pauwi kay Rebecca. Habang pinapanood ni Ray silang umalis, naalala niya ang sinabi ni Dina na nasa panganib si Amelia, pero lumitaw si Lex sa harap niya. Dumating sila sa private meeting, at sinabi ni Kara na hawak ni Evan si Rebecca sa abandoned house.
Inisip ni Lydia na gusto ni Evan ang Sorcerer Eyes ni Rebecca at tama ang hinala nila, sinabi ni Abby na eugenics member siya. Dumating ang misteryosong sorcerer mula sa dilim at sinabi na bubuksan ang gates ng Akasha kapag nagising si Rebecca bilang Cruz at tinanggal niya ang mask, revealed na siya pala si Evan. Ilang oras bago yon, sinubukan niyang tanggalin ang eyes ni Rebecca pero sinapak siya nito. Sinabi niya na pumirma ang ama niya ng contract, ipinagpalit ang eyes ni Rebecca sa posisyon sa top 3 houses. At walang silbi ang paglaban at isasakripisyo ang sister niya. Umiiyak si Rebecca at na-realize na na-teleport siya sa past, nasa battlefield. Nakita niya si Rai at na-realize na sinusubukan niyang i-resurrect si Howard, ngunit sinapak siya ni Lydia para gisingin sa delusyon at pinaalala na nasa battlefield sila bago siya dinala palayo. Kinabukasan sa school, habang bumabalik ang memory, naisip niya kung si Ray ba ang bata sa vision niya. Sa garden, nakasalubong niya si Maria at ipinakilala ang sarili bilang sister ni Rebecca. Hindi siya interesado sa wrist ni Ray o sa anyo ng katawan niya at sinabi na nagpunta lang siya para alamin tungkol sa sister niya dahil nag-aalala siya. Napansin ng lungkot niya, hinawakan ni Ray ang kamay niya at sinabi na poprotektahan niya si Rebecca ng buong lakas niya. Dahil sa sinabi niya, napangiti si Maria at nakasandal sa katawan niya. Ngunit nakita sila ni Rebecca mula sa sulok. Nang subukan niyang matulog, bumalik sa isip niya ang memory at naisip kung sinusubukan ng sister niya agawin ng crush niya. Sa parehong gabi, sa panaginip ni Ray, nire-relive niya ang memory ng pagkakabaon kay Howard at sinusubukang hawakan si Carol para ma-feel nitong better. Ngunit sa puntong iyon, na-realize niya na naroroon si Rebecca sa panaginip niya. Nang tanungin niya kung sino siya talaga, sinubukan niyang ibunyag ang katotohanan pero kasabay nito ay bumugso ang isang kulog na halos tinabyunan ang boses niya. Nang magising siya, nag-isip siya kung na-imagine lang niya ang presensya ni Rebecca pero biglang may dumaloy na dugo mula sa kanyang mga mata. Kinabukasan, nang makita niya si Rebecca, sinabi niya na hindi pa siya kailanman nakasali sa high school festival, pero nang tinanong siya nito tungkol sa Far East War, pinili niyang huwag na lang sagutin. Sa unang araw ng cultural festival, nag-serve si Amelia kay Ariane at Tiana ng cake, ginawa niyang heart-shape gamit ang ketchup, pero si Ariane, interes lang kay Rai. Nang dumating si Rai bilang Lily, inisip ng lahat na parang supermodel siya, pero alam niya na gagawin niya ito ng perpekto bilang professional. Sa labas ng school, malungkot si Carol dahil kailangan niyang bantayan ang building at may mga naughty plan sana kay Rai. Habang sineserbisyo niya si Maria ng pagkain, muntik nang mawalan ito ng malay, kaya inactivate ni Lily ang ultimate ability niya. Kahit si Amelia natakot sa kanya bilang girl, at si Ariane nagtaka kung anong nakakatakot na lugar ang kanyang narating. Ilang oras pagkatapos, dahan-daang lumakad si Rebecca katabi ni Rai at hinawakan ang kanyang braso habang nag-enjoy silang magkasama na parang mag-couple. Kahit sinubukang takutin sila ni Clarice, sinabi ni Rai na huwag matakot sa walang kwentang, disgusting na ghost. Nang lumubog na ang araw, handa nang umalis si Rai, pero nang mapag-usapan ng fireworks show kinabukasan, hinarang siya ni Rebecca at bumalik sa kanyang kwarto. Sa paglubog ng araw, habang paalis na si Maria sa school, lumitaw ang isang misteryosong babae at sinabi na malapit nang mapatay si Rebecca. Kasabay nito, sinabi ni Abby ang parehong balita kay Rai, ngunit sinabi ni Lydia na pwede nilang i-rewrite ang future ni Rebecca. Dumating si Rebecca's father at inamin na nailagay niya sa panganib ang buhay ni Rebecca, kaya nakiusap siya kay Rai na iligtas siya. Samantala, sa gubat, inihayag ng sorcerer na sisimulan niya ang plano kinabukasan na marirealize na malapit nang magising si Cruz, pero sinabi ng giant glutton na ang tanging nais niya ay lumunin ang kaluluwa ni Rai. Kinabukasan, lumabas si Rebecca sa harap ni Rai at sinabi na matagal na siyang naghihintay at humingi ng pangangalaga para sa kanyang sister. Bilang engaged na siya, inisip niyang panandalian na lang bago siya mawala magpakailanman, kaya pinrotektahan niya si Maria. Kaya sa ikalawang araw ng festival, nag-disguise uli si Rai bilang girl para ma-distract si Maria, pero sobra ang alala ng babae para sa sister niya kaya humingi ng tulong kay Rai. Sa labas, naglalakad si Rebecca sa alley, pero biglang lumitaw si Evan at nag-teleport sila agad. Kasabay nito, nagdesisyon si Maria na umalis, pero nagtataka si Amelia kung paano napaniwala ni Rai ang isang ugly na mukha. Hindi pinansin ni Rai ang sariling useless face niya at tumakbo, pero nagtataka ang kanyang mga kaibigan kung ano ang nangyayari. Sa kabilang dulo ng gubat, nagcast si Evan ng malaking barrier sa buong area at sinabi kay Rebecca na handa na siyang kunin ang mga mata niya. Samantala, sinimulan ni Rai na patayin ang mga monsters, iniisip kung ilan ang kaya niyang patayin gamit ang activated inside code habang isang sorcerer ang naglunsad ng fireball sa kanya. Agad itong na-dispel at na-realize ni Rai ang butterfly effect ni Amelia. Sa puntong iyon, na-realize niya na sinundan siya ng mga kaibigan niya.
Nang sabihin ni Amelia na dumating sila para suportahan siya, pinatay ni Rai ang isang monster. Habang si Evie ay nagpalipad ng ilang sorcerers sa kalangitan, nagpakawala si Al ng apoy sa kanila. Kasabay nito, naglabas si Alisa ng tornado para lipulin ang mga monsters habang si Clarice ay nagcast ng lightning para wasakin sila. Nang rumesbak si Amelia sa isang beast, ginamit niya ito bilang trampoline para umakyat ng 50 metro sa kalangitan bago ay activate ang butterfly effect niya, pero pinrotektahan siya ni Rai sa instant na iyon. Ngunit nang maramdaman na mababa ang prima material ni Rai, sinabi ng misteryosong sorcerer na suportahan si Evan, kaya tumakbo siya pataas ng bundok. Iniisip na kaya nilang labanan ng sorcerer, sinabi ni Al kay Rai na hanapin si Rebecca, kaya tinanggal niya ang disguise. Kinabukasan, nang tanungin siya ng ama ni Rebecca para sa tulong, sinabi niya na si Evan ay isang curse sa kanilang bloodline, at sinabi ng ama na mamamatay si Rebecca kung sakaling sakupin ni Cruz ang katawan niya. Bilang vessel ni Cruz, ang kapanganakan ni Rebecca ang dahilan kung bakit albino si Maria, at natakot siya na baka vessel din si Maria. Ngunit umaasa si Rai na maaabot nila sila sa oras. Samantala, nandito na sa loob ng barrier sina Glutton at Sorcerer, pero nang matuno ang mask, revealed ang mukha ni Evan, at ang pangalawang Evan ay nag-transform sa misteryosong babae, si Lee. Nang makita ni Rai ang mukha niya, kinontrol niya gamit ang Dark Sorcery, at inamin na ang kanyang worthless face ay hinabol ang mga alaala niya sa nakaraan. Sinabi ni Evan na gusto na niyang patayin si Lee dahil nagpapanggap siyang siya at pinrotektahan ang pamilya ni Rebecca ng higit sa isang dekada, iniisip na kung papatayin niya ito, makakapasok siya sa gate ng Akasha gamit ang katawan ni Rebecca bilang vessel. Pero bago niya makuha si Lee, pinakalat nito ang apoy niya at nag-materialize sa harap ni Rebecca. Sinabi ni Lee na hindi niya hahayaang makuha siya at nag-teleport ng bagong dimension si Evan. Nang sumugod si Rai sa barrier, inisip ni Glutton na makakain na niya ang engram niya. Sabik na lumuni ng life force ni Glutton, lumipad ito patungo sa kanya pero bumangga sa barrier. Ipinakilala ni Lee ang sarili kay Rai, sinabi na siya ang sorcerer of fabrication at puputukin niya si Rebecca para ma-overheat pero hiniling kay Rai na isil ang powers niya pagkatapos dahil siya lang ang sorcerer na kayang kontrolin ng Chronos Lock at may soul resonance sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon sila ng shared dreams at inihayag ni Lee na dumudugo ang mga mata ni Ray dahil sa koneksyon niya kay Rebecca. Sa puntong iyon, sinimulang wasakin ni Glutton ang barrier, at handa nang umatake kay Rai, kaya nag-release si Rai ng Chronos Lock niya. Habang nagbanggaan sila, sumabog ang alikabok sa kanilang impact, pero pumasok si Lee sa portal. Nang masira ni Glutton ang espada ni Ray, winasak niya ito bago pa man ito maibalik. Ngunit lumitaw si Lee sa loob ng dimensyon. Dahil dating magkasintahan sila, sinabi ni Lee kay Evan na hindi siya mapapalakas ng kanyang galit kaysa sa kanya, pero sinabi ni Evan na hindi siya titigil hanggat hindi niya pinapatay si Lee gamit ang sariling kamay, kaya inactivate niya ang Dark Triad System. Pinili niyang tusukin ang sariling utak gamit ang serum na nag-transform sa kanya bilang Red Hot Monster. Ang serum ay isang forbidden technique na pinapalakas ang utak at ang dark side ng tao, pansamantalang pinapalaki ang engram at nagdudulot ng overheat na nagiging monster ang sorcerer. Ngunit nang subukang patayin si Lee, nanlamig ang kamay niya sa instant na iyon. Nang i-activate ni Lee ang apotheosis, isang malakas na energy ang sumakop kay Evan. Ipinakita ni Lee na inactivate niya ang self-destruct technique niya. At sinabi na ang engram niya ay gumagawa ng destructive factor na nagpapasira sa kahit anong technique. Sa puntong iyon, nilamon ng energy ang katawan ni Evan, at tuluyan siyang napagod at naubos. Nang magtanong siya kung si Lee na ba ang pinakamalakas na sorcerer, sinabi nito na ang Ice Blade ang pinakamalakas sa lahat at kung may isang sorcerer na kayang maghari sa mundo, iyon ay siya ang Ice Blade sorcerer ang maghahari sa mundo. Samantala, sa gubat, pagod na ang mga kaibigan ni Ray sa paglaban sa mga monsters. Pero na-realize nila na mas malakas sila kumpara nung CFKA Forest's exercise. Sa puntong iyon, muling nagising ang mga monsters bilang demons, pero habang naglalabas sila ng energy blast, sinira agad ito ng icicle blades. Dumating si Lydia at ang iba pang babae, sinabi ni Carla na sila na ang mag-aasikaso ng laban. Habang umatake sila sa demons, umakyat si Carla sa langit at naglabas ng flash ng lightning, winasak ang mga demons. Agad namang pinalabas ni Abby ang kanyang blades, naglabas ng matinding apoy. At sa pag-launch ng Fire Dragons, nasunog ang libu-libong demons sabay-sabay. Nang dumating naman kay Carol, nagcast siya ng love barrier, natrap ang demon sa love spell, at nang naglabas siya ng malakas na tunog, winasak ang mga demon sa malakas na smoke cloud. Upang tuluyang mapuksa sila, sinama ni Lydia ang icicle blades at pinagsama sa isang giant sword, winasak lahat ng demons, pero nagcast si Abby ng barrier para hindi sila maging yelo. Samantala, inisip ni Glutton na mahina si Rai dahil napansin niyang puro defensive lang ito.
Nang sinabi ni Rai na umatake gamit ang pinakamalakas niyang teknik, inactivate ni Gluten ang ultimate body enhancement spell niya na tinulak si Rai palabas ng smoke at bumangga sa lupa. Sa pangyayaring iyon, sinisi ni Maria si Rebecca, sinasabing siya ang sanhi ng gulo dahil pinili niyang itago na nasa panganib siya. Inisip niya na pwede pang maiwasan ng masamang sitwasyon at sinisi si Rebecca sa pagiging selfish at pagtatago ng emosyon. Habang handa ng patayin ni Gluten si Rai, sinunggaban niya ang leeg nito at itinulak sa pader, pero nang subukang lamunin ang engram ni Rai, inactivate niya ang deceleration. Nang tusukin ng paa ni Gluten, nanlamig ito kaagad, at nang tinusok niya ang kamay nito. Nakagawa siya ng puwang. Nang subukang tapusin ni Gluten si Rai, nanlamig ang braso niya. Nang narealize niya na hindi nasira ang blade ni Rai ngayon, inactivate ni Rai ang Pandora, kumalat ang yelo sa buong katawan ni Gluten hanggang tuluyan siyang na-freeze. Pagod na si Ray, bumagsak sa tuhod, pero sa swerte, na-activate pa rin niya ang Chronos Lock bago mawala ng malay. Nang subukang tulungan siya ni Rebecca, hinawakan siya ni Maria at patuloy na sinisi si Rebecca sa gulo. Sinabi niya na palaging madali ang buhay niya at iniisip na hindi niya iniisip ang iba dahil siya ang panganay. Naramdaman ni Rebecca ang sapat na at sinabi sa kanya na tumahimik at handa siyang isakripisyo ang buong buhay niya para sa kanya. Nagalit si Maria, pero agad siyang sinapak ni Rebecca, sinasabing buong buhay niya ay isang facade, at pinagsama ang isang smack para i-reset ang utak ni Maria. Sinabi niya na palaging rebelde si Maria, pero palaging minahal bilang precious little sister. Habang umiiyak, na-activate ang Sorcerer's Eyes ni Rebecca at nag-overheat ang powers niya. Nang magising si Ray, napansin niya ang orange barrier, pero materialized si Lee gamit ang katawan ni Evan at sinabi kay Ray na iligtas si Rebecca. Kasabay nito, dumating sina Amelia at ang iba, pero nag-warning si Lydia na lumayo, habang pumasok si Rai sa barrier ni Rebecca. Nang makita siya ni Rebecca, sinabi ni Rai na iginalang niya ang tapang nito. Nang gabi, habang nakatingin si Rebecca sa night sky matapos ma-recover mula sa overheating, lumitaw si Amelia sa likod niya at sinabi na lumayo sa kanyang lalaki. Sinabi nito na may special silang pinagsasaluhan at magkasama sila buong gabi upang maipakita ang pasasalamat at appreciation sa kanyang longsword. Sinabi ni Amelia na na-appreciate na niya ang sword at nag-spend na ng buong gabi kasama si Rai sa kanyang kama. Ngunit inihayag ni Rebecca na tinanggap niya na magkakaroon ng iba pang babae si Ray dahil naniniwala siyang panalo lagi ang pagmamahal. Hindi handa sumuko, sinabi ni Amelia na lalaban siya para sa pag-ibig ng kanyang buhay, ngunit sinabi ni Rebecca na mas malakas ang kanyang pagmamahal. Upang tanggapin ang challenge, inalok ni Amelia ang kamay niya, sinasabing hindi siya matatalo. Nang hinawakan ni Rebecca ang kamay nito upang tanggapin ang challenge, pinanggako rin niyang hindi susuko. Biglang dumating sina Clarice at Alisa, sinasabi na unfair ito, pero inihayag ni Rebecca na kaya niya silang tanggapin. Sa puntong iyon, lumitaw si Rai, at habang tuwang-tuwa silang lahat na makita siya, nagsimula ang fireworks sa kalangitan. Kinabukasan, bumisita si Rai sa libingan ni Howard, na-realize na kahit nawala siya nung umalis si Howard sa buhay niya, natagpuan niya ang normal na mundo kung saan may mga taong mahal niya at nagmamahal sa kanya.